Narito ang programang totoong-totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Dang hapon, 27 days before Christmas, ito po ang Tambayang Mocha at Drew. Hindi po ako si Mocha Uzon, ako po si Trixie Cruz Angeles. At kasama ko po ngayon pa rin si... Ako po talaga si Mocha Uzon, Drew Olivar. Sinasabi ko na nga ba, meron kami sikreto dito. Yeah. Dalawang araw na ako si Mocha Uzon. Busog. Magawang kayo ni TV. Kasi si TV, alam mo yung kwento ni Thinking Pinoy, si RJ Nieto po. Isa sa ating mga top vloggers. Ang kwento niya is naglalakad daw siya, I think sa Singapore or somewhere, na nakilala siya. Ay, di ba ikaw yung di ba ikaw yung yung vlogger? Sabi niya, oo, ako si Mocha Uzon. Ay, gano'n. Grabe ha. Alam mo naman. Mocha Puson. Na ikaw din. Kasama ka na doon. Ay, hindi na ako. Siya pala nauna. Ay, di siya no. Ay, may ganun ka baklaan. Ganun talaga. Mapagpatay. IAP. Kamusta naman, bro? Ano nangyayari sa'yo? Ay, okay naman, attorney. Ganito pa rin. Maganda pa rin. Araw-araw naman tayo maganda. Ayun. Ilang parati balita sa akin, maganda pa rin yung mga post ko. Nag-trending, you know. Ano yung post mo na nag-trending? Yung madami yung sagutan namin ng mga dilawan. Ay, oo. Repost ko yun. Ay, ganun ba? Oo. Ang saya-saya. Parating na, nasusopla yung kabilang side eh. Pero wag ka. Si Mar Rojas binigyan ng award. Bulantang kayong lahat, ano? Nutrition Month Award. Freedom and Good Governance. Yeah. Kaya mo yan? Pahingi ng plastic. Ay, plastic ka na talaga. Nasusuka ako. Parang hindi tinanggap ng sikmura ko yun. Binigyan siya ng award ng Friedrich Naumann Foundation. Na German-based, kung hindi ako nagkakamali dito, pero espouses liberal values, etc. Alam na, di ba? And may a close association with liberal parties the world over. Dalawa na po ang nakatanggap ng Friedrich Naumann Award dito sa Pilipinas. Si Ding Dong Dantes Dilawan. at Maria Ressa. Di ba? Kasi ang nag-abot ng award dito kay Mar Rojas ay walang iba kundi si Vice President Leni Robredo. Ay, Naman kayo dyan. Kaya napakalaking achievement ni Mar Rojas. Ginasasan talaga yung pati awarding, no? Bukod pa nun, ang Friedrich Naumann Foundation ang nag-sponsor ng 2 trips ni Leni Robredo sa Europe. Kaya, di ba? Talaga naman. Ay, gano'n. At nag-award nga kay Maria Ressa. May tax ba yun? Yun ang tanungin natin. So, di ba? Sponsor. May balita, attorney ngayon. Ibabalik na daw po ang ROTC. Ay, totoo na? Ayan nga, Kumusta sabi na ba dito, yung batas? pabor umano ang mga miyembro ng gabinete sa pagbabalik ng ROTC para sa mga mag-aaral sa grade 11 at 12 ayon kay DepEd Secretary Leonor. ROTC o CAT? ROTC daw, attorney. Kasi K-12 na nga, So, grades 11 to 12. Para sa'yo, attorney, okay lang ba na ibalik okay yun? Lang. Oo nga, ibalik na natin na para ang daming mga maaarte ng mga ganon. Para yung make-up kayo ha. Sige, mag-make-up kayo nga na nasa arawan kayo para malusaw talaga. Ganda-ganda yung mga bata, arte-artihan. Gusto ko talaga makita, attorney, kung paano sila mag-rant. Yung mga millennials. Ay, ganda ba? Oh my God! It's so easy here. Kasama na namin dito sa studio ngayon
ang aming rockstar, tax lawyer and CPA, Attorney Nick Nangit. Magandang tanghali sa lahat ng mga na nakatutok ngayon sa Tambayang Mocha at Drew. Nawindang ako, Drew, doon sa Mocha Uso na yan. Yeah. Actually, mas maganda ka. Ay, narinig nyo yan? Ayan. Sige. Ay, tumatawag si Mocha din, Uso. may weakness din pala si Attorney Nick Nangit. Ang dami kasing all praises yung audience namin para sa iyo. Thank you, maraming salamat Rockstar po. ka daw. Ang Oo galing nga. mo mag-explain. Ay, ganun. Yes. Yun lang nga, ang tingin mo kay Blue maganda. Oo, yun nga. So may weakness din. Oo, in person, maganda talaga si Drew. Yes. Oh, diba? Salamat sa mga crystals. Nakakaganda. Hindi nakasalamin si Attorney Nangit ngayon. Kaya pagbibigyan mo na natin yung Ako si kanyang Mocha Uson. eyesight. Siya si I Love Digong. Ayan, oo. Si I Love Digong. Attorney, bawal daw yung buhok mo sa ROTC. Ay, oo, bawal. Oo, magpapa-exempt ako. Nag-RO ka ba? Umabot ka ba sa ROTC? Umabot ako doon, oo. Talaga? Ano bang ginagawa ng ROTC? Actually, nagpa-exempt ako. Ito yan. Eh, yung mga Si bata- Vale naging abogado naman. Nag-iinarte kasi itong mga Filipino attorney na parang itong mga militar natin, ay wag na silang ipadala sa mga ganito. Eh di yung mga ROTC, mag-ROTC sila para taong bayan na lang gumera. Ay, di ba? Oh, di ba? Tapos ang solusyon ninyo, Ano nga ba ang solusyon? takot pa sila sa hazing daw sa ROTC. Eh meron na po tayong anti-hazing Hazing law. law, correct. Huwag kayong mag-research kayo, wag bobo. Galit ako. Ayan, okay na, attorney tayo na. Simulan na natin ang ating discussion. Tatanungin ko din muna sana kasi kay Attorney Nangit. May bago tayong Chief Justice, ha? Ay, oo. Ay, Congratulations at may bagong Associate kay Chief Justice Justice din. Bersamin. Lucas Bersamin. Ayan. At saka yung oo. Associate Justice si Kay Rosemary Carandang. Oo, Yes, so, congratulations. diba? Speaking of that, na medyo off topic lang pero nagulat lang ako dun sa pinopost sa social media, sa mainstream Ano media. sabi? Kasi masyadong insinuating. Ang start, imbis na sabihin na President Duterte has appointed a new Chief Justice, imbis na ganun sinabi, ang sinasabi, Chief Justice Bersamin was the one who voted yes in favor of the ouster of Sereno and also the allowing the burial ni President Marcos. So bakit yun ang initial Bakit statement? Masyado naman yata silang- nag-insinuate may insinuation So nagki-create ng galit or At saka distrust. distrust. So bakit yun Diba? ang kaagad imbis na yung normal reporting na okay, he was Oo. appointed. At saka Bakit? parang nilalagay, parang ang dating tuloy is hindi ba pwedeng mamili si President Duterte ng gusto niya? Eh, prerogative niya yan eh. So, kung gusto niya ilagay yun, edi yun na ilalagay niya. At saka pinaka-senior naman si ngayon, Chief Justice Bersamin. Tama. Although mas matagal sa Supreme Court si Si Carpio. Justice Carpio, Antonio tama. Carpio, Yes. mas matagal na nasa judiciary Si si Bersamin. Justice Bersamin. Tsaka kung pa yan, top 9. Tapos bata-bata pa, 69 years old. Nakakalimot. No. Attorney, parang 9 ha, parang swerte. 69, tapos 9. completion, no? Completion, yun na. Correct. Yun, di ba? Tama, Attorney tama. Nangit, Oo. tama yung, Wisdom. tama yung numerological Yes, oo. interpretation Ang number 9. ko. Tama, Oo. ayan. So, kamusta? Ay, so, pwede na tayo mag-usap, tax. Yan, Attorney oo. Pwede na akong Nangit, tumahimik. Ay, di, isasama ka namin. Sige. Makakalagkad ka pa rin dito sa Oo, usapan makaka-relate ko. ka. Kasi Oo. nagbabayad ka rin ng buwis. Ay, oo nga. Basta kada bili mo, may VAT ka eh. Yes. So, ano. Pero Attorney Nangit, ang daming nagtatanong. Sige po. Ano ba tong taxable ba daw ang healthcare ngayon? Okay. Yung parang yung health insurance, yung mga HMOs. Siguro unahin natin, under the previous law, tax law, no, dati, allowed ang exemption pagka ikaw ay individual employee. So, nagtatrabaho ka, di ba? So, allowed Under ka, insurance, allowed ka nung tinatawag na hospitalization and health insurance. Yes. Allowed ka niyan. So, parang a certain amount, every month, parang 250. So, for a whole year times 12, di ba? Allowed ka niyan dati. Pero ngayon, dahil sa train law, package 1, tinanggal na yon. Tinanggal na nila, total naman daw, yung first 250,000 nakita mo sa buong taon, eh walang tax. So, dahil tinaasan na nga yun, 250,000, wala kang tax. So, kunyari, kumikita ka ng 300,000 sa isang taon, yung 250 wala ng tax. So, tataksa ka na lang dun sa 100,000 na excess, di ba? Okay.
dahil nga tinaasan na nga, naging 250,000, inalis yung personal and additional exemption. Kung ikaw ay married, single, or head of family, ganyan, wala na yun, ano? So, lahat may 50,000 deduction. Okay. Inalis na yon, so wala nang deduction na yon. Tapos pag kami dependent ka, maximum of 4 na anak, di ba may 25,000 each. So kung maximum 4, edi times 25 times 4, so 100,000. Inalis na rin yon. So kung mag-asawa kayo, dalawa kayo, di 50-50, so 100 plus 4 na anak, so 100, so 200,000. Yes, Since meron ka nang 250,000 na exempt sa kita mo, inalis na ng Train 1 yung personal and additional exemptions. Tapos inalis na rin yung sinasabi nating premium on health insurance na 250. Inalis na yon. Imbis na gano'n, tinaasan na lang. So, naging, yung premiums. Tinaasan yun. So, anyway, ang point dito is, hindi ito pahirap sa mahihirap. At saka, kasi nga, tinaasan na nga yung non-taxable na kita mo sa isang taon, 250,000. So, beneficial yan sa'yo, di ba? Plus, mamaya i-discuss din natin yung mga SMEs, small and medium enterprises, o kaya kung ikaw ay negosyante, may mga sari-sari store ka, or meron kang maliit na negosyo, ano ba yung option mo, di ba? Kasi hindi natin nabanggit yan before. So, ito isa pang tong benefit sa mga empleyado, o kaya mga kumikitang mag-isa. Okay. Yung HMO, kasi na nabanggit mo, Attorney Trix, no? Yun ang mga health maintenance organizations. Dati wala pang ganyan. Ngayon meron na. Ang nangyayari, kung ikaw ay kumpanya, magbabayad ka ng premium sa isang HMO. Ang HMO kasi isang organisasyon yan, parang network. Kumpanya rin yan na nag-e-enroll ang tao o kaya korporasyon, nag-e-enroll doon. Pag kami nangyari sa employee ng isang korporasyon or wala pang nangyayari, pwede sila magkonsulta dun sa HMO na yon kasi binabayaran naman yan kada taon para magbibigay ng medical services. Tatlo yan, meron kasing preventive, merong curative na at saka yun ang services, medical services. So kung kunyari gusto mo lang magpa-check up, o sige, punta ka sa HMO, may card ka, naka-enroll ka. Tapos yung HMO na yon, may network yan ng mga doctors. Okay. Kung sino available, i-check ka. So preventive yon. Teka, ang ano is, so in dati meron tayong exemption na for pagka nagbabayad ka ng premium sa insurance, ano ba yung deductible siya, di ba? Pwede mong ibawas din sa taxable income mo. Ngayon, tinanggal na yon. Tinaasan na siya. Tinaasan na yung exempt amount. So up to 250,000. Yes, 250,000. Hindi yan taxable. Pagka per year, up to 250,000 ang kinikita mo, then hindi ka na kailangan pa magbayad ng tax. Tama. At ano yung amount na kailangan mag-file ng income tax? Okay. Meron kasi tayong tinatawag na substituted filing. Kung ikaw ay empleyado ng isa lang kumpanya, obligasyon ng kumpanya na magbabayad ng tax mo. Yung kinakaltas sa'yo, tinatawag nating withholding tax. So, i-withhold yung tax mo kada buwan, kada sweldo mo, at ang pag-withhold na yan, meron kasing tax return na sinusumite itong mga korporasyon sa BIR. So, the fact na nagsasubmit na ganon, ang tawag dyan, substituted filing na. Alright. So, yung employer yung nagpa-file. Employer nagpa-file. Ikaw hindi ka na kailangan mag-file kasi nag-file na yung kumpanya. Kumbaga para mabawasan na rin yung papel, masyadong maraming papel sa BIR. Oo, tama. So, yun ang substituted filing. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi lang isang kumpanya nagtatrabaho, may isa pang kumpanya, so multiple ang iyong income source. Magpa-file ka ng income tax return mo. So, isasama mo lahat ng kinita mo. Tapos, i-attach mo yung kinaltas na sa'yo ng empleyado mo para kung magkano yung kukumpute mo at nagkaroon na ng payment, advance payment yung kumpanya, ibabawas na lang yon. So, yun ang paraan ng pagpa-file ngayon. 4 pages na lang, nilimit na, Dati, ilan? 8? More pa, kasi may mga annexes ka pa. Tapos mag-a-attach pa ng annexes. So, more pa, di ba? Tapos kung ililist mo lahat. Tama. Tapos may expenses. tapos kung ikaw naman ay mixed
income earner. Ibig sabihin, bukod sa, kunyari, empleyado ka, tapos meron kang negosyo, ganun din, magpa-file ka pa rin ng tax return mo. Oo. So, dalawa. Ay, kumbaga, isang return, pero return na lang. isasama mo lahat. ng income. At kung kayo naman ay mag-asawa, kumikita pareho kayo, kinaltasan ng sweldo mo, yung misis, yung mister, kinaltasan din, pwede kayo mag-consolidated filing. Oo. So, maraming paraan ng pag-file. I see. Okay. So, ngayon, since dati deductible yung premiums sa Premiums, insurance. tama, oo. Dati kasi yung mga nagtatanong, alam nila to. Tama. Yung mga premiums nila sa HMOs, kinakaltas, ginagamit, yung amount na yon, ibabawas dun sa gross income, dun sa lahat ng kinita, para bumaba yung taxable income mo. Tama po yun. Ngayon, hindi na rin siya deductible. Tapos, taxable pa siya. Yes, oo. Pero sila ang nagbabayad nun. Oo, tama. Kasi ito yung medyo contentious na issue. Kasi dati-rati, pagka nagbayad ang isang kumpanya ng premium sa HMO, okay, nagbayad, ikaw na nagkasakit ka, kunyari, nagpa-check up ka or nagpagamot ka, wala ka nang babayaran kasi sinagot na yun ng kumpanya eh. Yes. Diba? May premium na binayaran, libre na yung pagpapacheck up or pagpapagamot. So, hindi taxable. Dati yun hindi taxable. Pero nag-issue kasi ng Revenue Memorandum Circular, RMO, Revenue Memorandum Order, ang BIR nag-issue na iba ngayon. Ang nangyari, kapag yung services na nakuha mo, okay, ay para lang sa iyo, no? Okay. Merong limit kasi na 90,000. Okay? Okay. Yung limit na yun, lahat ng benefits na marireceive mo sa isang buong taon, bukod sa sweldo hindi kasama yung sweldo. Yung mga benefits mo, for example, mga bonus, bonus, yan, Christmas, 13th month pay. Kasama 13th month? Yes. That's considered. Akala ko income ang 13th month. No. Kasama siya dun sa benefits. Okay. So, nandiyan yung mga incentives, yung mga magaling ka sa sales. Okay? So, may commissions. So, commissions, 13th month pay, ayan. Isinama na, yung maximum dati, 82,000. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay may benefits na 82,000, at ang yung mga incentives na nakuha sa kumpanya, 82,000 din, walang tax yun. Okay. Yung sweldo mo lang ang may tax. So, yun yung benefits, di ba? Ngayon, tinaasan na yun. Imbis na 82, 90 na lang. Okay. So, 90,000. Yung binabayad sa HMO, ang sabi sa RMO, ay kasama na noong other benefits mo. Pero hindi ba ang premiums are paid by the company? The company. Kumbaga, deductible expense nila yan, di ba? So, ibabawas nila yan sa kanilang kita para maliit ang tax nila, di ba? Yeah, so ibabawas. Yung payment ng company para sa insurance ng kanilang employers, maibabawas nila sa income sa nila. Corporate income na taxable income. Correct yun, oo. Okay. So, dapat mabe-benefit na yung kumpanya, di ba? Dapat. Ang sabi naman itong RMO nito, yung amount na ibinayad daw sa'yo, magiging ng kumpanya, kasi nagpi-premium yan kada employee. Sabihin natin 20,000 ang binabayad sa isang taon. Isang empleyado, 20,000. So, magpa-check up ka, wala ka na mabayaran kasi bayad na yung 20,000. Parang insurance, di ba? So, yung binabayad na yon na 20,000 daw is considered income raw. So, magiging part ng other benefits. So, example, ang incentives mo nga sa buong taon, 90,000. Nagbayad ang, let's say, ang company ng 10,000. Example, 10,000. So, 90 plus 10. So, magiging 100,000. Yung 10,000 will be taxable. Oo, magiging taxable daw. So, medyo hindi naging clear eh. Ang isa pa kasi, depende rin yan sa ang HMO, kung ang HMO ay considered as an insurance company or hindi. Kasi nagkaroon na rin ng desisyon ng Korte Suprema niyan. Sabi ng Supreme Court. Ang sinabi nung una, ay hindi daw. Hindi daw to insurance company. Pero nung nagkaroon ng motion for reconsideration, inaiba. Ang sinabi, pwede daw maging taxable daw yun, yung HMO. Pero depende sa
klase ng negosyo ng HMO. Kapag ang talagang purpose niya is ganito, then insurance company siya. Okay. Pero kapag ang insurance niya ay incidental lang, Then hindi siya considered an insurance company. So medyo hindi nga Hindi pa rin clear. Hindi pa rin clear. Gumulo na Oo, kaya medyo since hindi pa nga clear, wala tayong choice kundi sumunod. So in other words ngayon, kung ano yung binabayad ng kumpanya mo for you bilang premium, considered as taxable. Other benefits yun. So papasok Kung yun nag-exceed siya dun sa 90,000. Kung incentive sa isang taon, let's say 50,000, tapos nagbayad ang kumpanya ng 10,000, exempt pa rin yun. Correct. Kasi total naman is 60,000 lang. Ang total mo naman na pwede is 90. Alright. So, exempt pa rin yun. Pero pag lumagpas ka dun sa 90, taxable na. Medyo hindi pa clear yun. So, maraming groups ng tax organizations na nag-request sa BIR na klaruhin ito. Kasi hindi pa klaro yung parting yun. Sino nag-issue nung revenue memorandum order? Si Commissioner President Dulay. Oo. I'm sure naman he will be very, very open to changes. Kasi between him and Kim Henares, definitely he's a lot better. Matalino rin naman si Attorney Kim Henares. Pero yun nga, marami siyang kapalpakan. Isa naalala ko ngayon yung VAT. Dati kasi, sabi nitong si Kim Henares, nagkaroon ng revenue regulation nung time niya, no? Na sinasabi, marami. Meron siya isang revenue regulation na yung director's fees. Kunyari, i-director ka ng kumpanya, subject to VAT. Ay, Iba-VAT daw yun. Hindi ba parang honoraria lang yun? yun? Ang gulo. I was very fortunate that time to be asked by the Institute for Corporate Directors na gumawa ng position paper para mag-file sa BIR para i-explain yung status ng mga independent directors. Correct. Kasi kung ikaw independent director, hindi ka naman nag-offer ng services mo to the public na, okay, gusto ko maging independent director, hindi ka naman minsan kinukuha ka lang dahil magaling ka or dahil ikaw ay neutral, ganyan, or dahil, let's say, yung wisdom mo, yan. Maraming justices na kinukuha silang independent directors. Like yung boss ko dati, si Chief Justice Panganiban, kinuha siya independent director. Naging independent. At nag-training kami noon. Sinama ako sa training kasi nga tinatanong ko kung mag-charge ako. Sabi ko naman hindi. Kasi nga, si Chief Justice ang nag-refer di ba? Naging classmate ko yung mga justices at saka si Secretary Purisima, naging kaklase ko sa training. Nakakatawa nga Siyempre, hindi sila nagpa-participate kasi pinag-uusapan mga financial statements. Hindi sila makarelate, di ba? Pero mas bata ka. Pati naman. Purisima. Oo, naging classmate ko siya. Doon ko siya una nakilala. I see. Hindi naman, si Purisima na, tahimik lang naman siya. Siyempre, CPA din naman siya. Pero itong si Justice Doval Gutierrez, siyempre hindi siya makarelate, di ba? Kasi financial. Parang just to comply. Kasi kailangan nilang dumaan doon sa training na yon para manominate sila. May listahan ng ICD ng mga possible independent directors. So, kung ikaw ay kumpanya, pipili ka ng dalawa. Kasi, required na ngayon sa corporation code at saka sa yung changes na ginawa sa mga korporasyon, required na magkaroon ka ng dalawang independent directors. Saan sila kukuha? Buti na lang merong Institute of Corporate Directors, may listahan sila. Oo, kasama doon yung mga pangalan na yon, di ba? So, di nagawa ako ng position paper. At una sinabi ko doon, ang VAT, nakalimutan ba ng BIR na ang VAT, ini-impose yan sa business. Business, pag ikaw yung nag-business, di ba, magbebenta ka ng produkto o serbisyo, ganyan. Di tataksa yun, may VAT yun, di ba? Kumain tayo sa restaurant, service yan, may VAT. Magpa-deliver ka. So, ang services ng isang director ba ay for business? Hindi, di ba? Kinukuha sila for probity, wisdom, ganyan. Kung ano yung makakontribute nila. So, yun ang unang argument. Tapos, pangalawa, dami kong sinabing arguments. After a few months yata, ni-revoke yung regulation. Buti naman nakinig si Henares. Baka sakali kasi may makakalusot siya ganyan, Hindi kasi isa lang naman ang order sa kanya is to raise revenue. Exactly, kasi yun ang purpose, to raise revenue kasi kailangan daw ng pamahalaan noon ni Pero 1 trillion ang hindi nila ginasta. Tama. So, yun ang nagkaroon ng problem. Tapos may isa pang problem noong time na yon. Yung mga association dues, kung ikaw nakatira sa isang subdivision, condo, ganyan, di ba may association dues, subject din daw to VAT. Okay. Oo, subject din daw to VAT yan. Di syempre, ang dami nagkakagulo dyan. Kasi parang association dues ito, binabayad nito para lang sa condo. Cost of maintaining it, di ba? Bakit subject to VAT? Hindi naman siya value added. Correct. Hindi nga value added, di ba? Walang value na dinagdag. Part yan ng member tayo. Maintenance yan. Hindi nga value added. Ang labo, di ba? Ang labo. Tinanggal na ba yun? Maraming nag-position paper, natatabunan lang. Ang tawag doon, inuupuan.
Ay, naku. Inuupuan ng former tax administration, hindi nila pinapansin. Kumbaga, Pwede, attorney. we're still studying it. So, ano mangyayari sa'yo ngayon? Magbabayad ka ng VAT. So, kung ikaw ay nagbabayad sa kondo mo, may dagdag na VAT, 12%, di ba? Yan. So, ang dami nagre-reklamo. Ang laki, di ba? Kubang-kuba na nga Oo, tayo. kung saan kukuha ng pambayad, dadagdagan pa ng VAT, di ba? Buti na lang, under Train 1, VAT exempt na siya. Okay. See? So, anong pahirap ito? Eh, di ba, maganda nga naging benepisyo, di ba? Maraming kamag-anak yung mga nasa Congress na nakatira sa condominium. Hindi ba nila alam na beneficial to sa kanila? Hindi man to pahirap, di ba? Yun. So, yun ang mga benefits. So, So, ang dami nakaka-relate. so, Oo nga eh, nakatira sa condo dyan. Mga taga-Condo Manila, ha? so, etong I'm sure si Billy, si BIR Commissioner, Dulay, Dulay, kasi naging, we came from the same conglomerate, sa Lushotan Group before. I'm sure he's very open to these changes. At saka very, ayaw niya nung, pag may lumalapit sa kanya, na ine-entertain niya, para din si Secretary Tugade, I've met him also nung nasa Clark pa siya. Hindi sila, talaga mga hindi makukurap. Okay. Ito mga to. Kasi nung nagpa-social call ako kay Attorney Dulay, nung kaka-appoint pa lang sa kanya, kasi nga we came from the same conglomerate. Ang unang tanong niya sa akin, is this a business call? Yung ganyan, baka sakali makikiusap ako, di ba? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, networking. So, oo. Oo. Open-minded ka ba? Yung pala, magkakapilang kami. Isingit ko. Tama, di ba? Alam mo naman si Boklo, may masabi. Tama. Kanina pa yan nagingit-ngit magsalita eh. Kulag, di ba? Okay. Oo. So, nung sinabi ko social call lang, in-entertain niya ako. Kasi ayaw niya talaga yung may mga lumalapit. Oh, yung may Ganun din- mga oo. makikiusap, Tama. Maski kay Secretary Tugade before, nung hindi pa siya secretary. So, i-lunch lang namin. Kasi nga, merong decision silang ginawa na favorable sa amin. So, parang, to say our gratitude, lunch lang. Ayaw niya, tinurn down niya. Simple lunch, ha. Maski nga, bibili lang ng Jollibee or what, ayaw talaga. Diba? Hindi talaga sila na-impluensyahan, di ba? So, yun ang kagandahan. So, I'm sure itong tungkol sa HMO neto na RLFO, mukhang pag-aaralan naman. May nag-submit ng mga position papers dito. Meron na. Okay, so good news dun sa mga nagtanong tungkol dito sa taxable HMOs nila. Meron mga nag-submit ng position papers na with the BIR para ma-reconsider yung issuance ng Revenue Memorandum Yes, Order oo. na talaga ng pagtatax nito. Tama. Ang tabayanan na lang natin yung resulta. Yes, Oo. kung hindi man position papers, nagsasubmit sila ng request for rulings. Yun, Oo, for clarification, di ba? Sa mga, example, yung mga korporasyon. Yes, Kasi, ang mangyayari niyan, mag-withhold pa sila ng tax. Oo nga, Nagbabayad sila sa simula pa lang ng taon, ng premiums. Di, correct. medyo magulo para sa kanila, So, di ba? at saka magkakaproblema sa bookkeeping nila backwards. Yes, backwards ang treatment. So, ngayon, I'm sure meron ng action dyan. So, intay na lang natin kung ano sasabihin ng BIR. Okay, so in the area, although you currently have to pay kung pag in excess of your benefits, Tama. yung HMOs ninyo, Yes. magbabayad pa rin, taxable pa rin siya. Hindi siya it's not really a tax on the HMO. Kumbaga, nasasama siya dun sa taxable income ninyo. So, Medyo magulo nga yan, ano? Magulo rin, magulo at saka, talaga. parang para sa akin, it defeats the purpose kasi Ito pa, gusto naman natin may health benefits ang lahat ng empleyado. At saka ito pa, Ah. hindi ka sure sa start ng taon, January, nagbayad ng premium, na magkakasakit ka until December, di ba? Hindi ka sure. Correct, What if hindi ka nagkasakit? Very important rule na kalimutan ng BIR. Meron tayong tinatawag na ang income mo depende kung actually received or constructively received. Yes. Actually receive mo ba yung benefit? Hindi ka nga nagkasakit sa buong taon. Wala kang na-receive. Ano Maski yung constructive. difference dun sa Yung actual, taxability niya? Pagka-actual kasi, let's say, ikaw ay binayaran ng cash, nagbenta ka ng produkto, actual receipt, yun, okay? Pag constructive, ibig sabihin, hindi mo man na-receive yung cash, pero may control ka na over the cash. Okay? Yung binayad na premium ng HMO para sa'yo, isang taon, hindi ka nagkasakit, may natanggap ka bang benefit? Wala. Hindi ka nagpa-check up, wala. Nothing. Curative, preventive, wala. Kung assuming natin na
constructive. May constructive receipt din ba? Wala rin. Oo, kasi hindi mo naman nagamit. Wala. Ano na. Wala, nothing at all, di ba? So how can you tax something na you did not actually or constructively receive? So it cannot be income. So if it's not income, it cannot be taxable. Well, nakikita ko kasi yung argument dyan It's the coverage Yeah. that is yes. taxable. But if it's a coverage naman, it is deductible na as an expense ng korporasyon. Yun na nga. So bakit, di ba? So medyo magulo yung part na yun. Yun yung parang, minsan kasi nakakaligtaan nila sa kamamadali. In fairness naman to the BIR, sa kamamadali na ma-implement kasi ang daming rules. Imagine, natapos ito December na, di ba? Nung pinirmahan ni President Duterte. Yes. 2018 na ngayon, di ba? So kailangan maglabas sila kagad ng mga... Nobyembre na. Oo. Ayan, yung train 2 ngayon, di ba? Diba? So minamadali na naman yan. So, kung in alam mo naman fairness... ng Senado. Yeah. Ay, alam mo, lumabas sa memory ko sa Facebook, lumabas. Ina-account ko pala yung nangyari before. Sinare ko siya, sa law page ko, no? Alam niyo yung voting nung time na yon, yung last session nila bago ibigay sa bicameral conference committee. Okay. 17 voted in favor of yes sa train 1. Diba? 17. Isa lang ang nag-no. Okay. Ang nag-no noon si Senator Hontiveros. Kasi ang gusto niya, yung daw VAT, imbis na 12%, ibabaan gawing 10%. So yun lang ang sinabi niya. Kaya nag-no siya sa buong train 1. All the rest, nag-yes. Okay. Pero yung iba may mga comments. Reservations. Ay, normal naman yan Kasi para maski naman sa Supreme Court o kaya Court of Appeals, merong mga reservations yan. Yes, but, ganyan, may mga explanations sila. Wala naman silbi mga explanations nila Kasi basta bumoto ko ng yes, o di yes, no, o di no, di ba? Si Senator De Lima nagbigay ng comments pero wala naman pumansin. Binasa lang yung comments niya pero walang effect kasi nagkadaldala na yung mga senators noong time na yun At saka, nasa record lang na may comment siya pero voting wala. Kawawa nga. So yun ang nangyari. So in other words, yung train 1 na sinasabing ngayon na pahirap daw sa mahihirap. Ang tanong, bakit 17 ang bumoto? Kasama yung mga nagsasabing pahirap daw sa mahihirap. Bumoto sila in favor of yes, di ba? Buti na lang nasa Facebook ko pala yun. Kasi I was there present Di ba? mismo yung doon. Eyewitness account. Ito. Yung train 2 naman. Yung train 2 pang mayaman. The quits. Di ba? May mga... Itutuloy natin yung discussion natin. May tanong dito, Atty. Nangit, pero for after the break, Okay. Ano daw yung tinatax dun sa Western Union? Kasi meron silang ini-impose daw na tax na binabayad dun sa mga remittances natin. Sige, Atty. Nangit will answer that question kapag pagbalik natin from the break. Ang oras natin ngayon, 12:30 ng tanghali. Sila Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Muli nating balikan sila Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Nagbabalik ang Tambayang Mocha at Drew. Wala pa po si Madam Mocha nasa Malaysia. May ibig sabihin, hindi namin alam kung nasan siya. Ako po si Trixie Angeles. Kasama ko po si... Sastragado. Kayo talaga. Hindi. Olivar. Ay, payat yun. Ay, grabe. At least, Mafats. Ay, nasa kabila pala Mafats. Andito po ang Mafats ngayon. Para nandun sila sa FM side namin. Kaya kami dito, ang pinag-uusapan namin ay taxation. Yeah. At guest po namin ngayon, si aming rockstar, tax lawyer and CPA, Attorney Nick Nangit. Di ba, Attorney Mike, yung mga tour nila na ganyan, di ba, may tax din silang babayaran? Yung mga... yung mga fans. Di ba, meron sila mga concert? Pag pumupunta sila dito, kasi may income silang nakukuha na dito nang gagaling, so magbabayad din sila ng tax. So, may income tax din Singilin sila. natin. Meron din silang fees para mag-perform dito, binabayad sa immigration. So, tsaka ang visa nila, hindi katulad ng mga in-check, kasi si Senator Grace po, gusto magpa-imbestiga kung bakit daw something like 1 point something million ang
1.5 million ang tourism visas na na-issue sa mga Chinese daw. Pero ang hinala nila ay nagtatrabaho dito yung mga yon. So merong tinatawag na parang temporary work visa or ginagamit yung kanilang tourist visa para either mag-apply ng temporary work visa or mag-work daw for 6 months tapos babalik. So wala pa napatunayan kasi hindi naman yan napapatunayan in a Senate hearing. Therefore, wala pa pong kinahihinatnan yung ganun. Tayo ng mga Pilipino, di ba? Pumupunta sa ibang bansa na hindi naman sila nagre-reklamo tapos ikaw magre-reklamo ka kung may pupunta dito na mag-work. Pero gayon pa man, kapag ginagawa may performers dito, may issuance sila ng temporary work visa pagka ganon. So, ibig sabihin merong nag-certify dun sa kanilang eligibility at saka kung ano yung gagawin nila exactly dito. At nire-require na makabayad sila ng income taxes before they leave the country. Tama. So, yun. So, Attorney Nick, ano ba naman to? Speaking of foreign, pero hindi foreign germs, ang anong significance nitong Plane 1 at saka 2 sa ating mga OFWs? At saka, yung question natin kanina tungkol sa Western Union. Hanging question. Ngayon, hindi ako sure kasi kung ano yung exactly kung ano yung sinasabi nung nag-text or nag-message sa atin. Kasi, ang Western Union, di ba pag magpapadala ka ng pera, kunyari, I assume galing sa abroad yan, magpapadala siya ng pera, tapos marireceive dito sa Pilipinas. May service fees ang Western Union. So, kung ano yung service fees na binabayaran doon, may tax yun. Income tax yun. I-relate din natin to sa tinatawag na tax treaty. Okay. Kasi ang Western Union, hindi lang naman sa Philippines. Yes, may mga branches yan all over, di ba, the world. So, pag nagbayad ka ng fees sa, let's say, Western Union sa Amerika, nagbayad ka doon, syempre may tax yun kasi income yan ng Western Union sa Amerika. All over the world, kailangan, syempre marireceive yan dito, di ba? All over the world, yung isa lang, company lang yan considered as one, yung mother company. Assume na natin na based din yan sa US. Okay? So kung nasa US siya, doon lang siya tataksan. Kasi yung fees niya doon ang galing sa US, nandun yung mother company, so doon ang tax. Sa Philippines, wala. Di ba? Although I am not sure kung may tinatawag na mga transfer pricing. Okay? Ang ibig sabihin nito, ganito. Western Union America, Western Union Philippines. Siguro hihingi din, may cut din ng or commission ng Western Union Philippines. Na doon sa fees na charge sa Amerika, meron din siguro dito sa Philippines makukuha sila. So kung may makukuha sila dito, parang share doon, may tax din ito. Okay? So, kanya-kanyang tax yan. Ngayon, siguro yung tanong nitong nag-message na ito, baka sinisingil sila ng tax ng US. Dito. Or maybe dito, di ba? So, sinisingil sila. Kung ito ay sinisingil sila, most likely, baka ito yung tinatawag na percentage tax. Okay, ano yung percentage tax? Based on the amount yun? Pinapadala? Oo, kasi nagkakaroon ng bank transfer through phone lines telegraphic transfer at saka phone lines ang ginagamit. Meron tayong tinatawag na overseas communication tax. So, parang nag-long distance ka, di ba? Pero di ba ang communications tax is per transmission? Yes, per transmission. So, parang tayo, kunyari, tatawag tayo sa kamag-anak natin sa abroad, di ba? Tatawag tayo. Di ba yung bill natin, merong OCT, merong tax na nilalagay. Parang ganun din. So, siguro, yun ang sinasabi niya na bakit may tax? Kasi nga, meron tayong overseas communication tax na sinasabi, which is another kind of national tax. Kasi maraming national taxes yung mga buwis na pambansa. VAT, isa yan. Kasi nasa National Internal Revenue Code natin. Tapos yung income tax, isa rin yan. Meron din tayong tinatawag na estate tax, donors tax, at may percentage tax. Yung overseas communication tax, isang klase or uri ng national tax. Kasi percentage tax yun. So baka yun yung sinasabi niya. So yan ay valid. So ilan ang taxes na involved dito? Transmission tax? Yes. Transmission tax plus yung service fees. So, income on the service fees. Yes, service fees, income tax yun. May percentage tax pa to? No more. Okay. Kasi yun lang transmission taxan yun. And then yung kita niya, service tax, is an income tax. So dalawang klaseng national taxes yun. So, actually, nagre-reklamo kasi for some reason, tumaas ang tax ng
So, does this relate to train o baka dun sa ibang tax jurisdiction? Baka sa ibang tax jurisdiction Na, yan. nag-increase. Kasi sa train, hindi namin ginalaw yung OCP, yung Overseas Communication. Hindi namin ginalaw yun eh. Buti nga nabanggit mo rin to, Attorney Tix, kasi kaninang morning nakikinig ako sa show ninyo, yung Karambola. Nabanggit yata ng isang host ninyo, bakit daw yung liquor tax hindi tinaasan na noon pa. Okay, Oo, yeah. Hindi siya ginalaw kasi hindi namin na-discuss yan throughout. Kasi During the whole time na nasa Senado. Okay, alam niyo na kung sino yung pagbibintangan natin for that. wala tayong discuss. I was present in all the Yung hearings. Oo, hindi siya diniscuss. May self-interest pa siya kaya hindi tumaas sa alcohol tax. No! Parang ano rin niya, parang yung confectionery tax na sinasabi ko. Yes, Yung yung pinagkakain ka ng sugary cake, sugar. Oo, drinks, hindi, iba pa yung sugar tax. Iba ano yung to? confectionery tax. As the mga cakes Mga and cakes yan, pastries. oo, mga pagkain. Iniisip na namin, pati ba yung mga kakanin, yung mga puto, bibingka. Oo, tapos, kasi, oo. diba? Kaya nga medyo masalimuot, kaya shinelf yun. Kumbaga, wag na muna, wag na natin Okay, discuss. Ganon din ang nangyari dun sa alcohol tax. Kasi it requires a lot of hearings na naman, kukulangin na sa oras. Kaya sabi, next time na lang. Pero So, hindi kasi, na na-discuss eh. Hindi ba in the long run, just on a matter of principle, hindi ba mas detrimental naman sa health natin ang Exactly. cigarettes Yes, yes. as compared to alcohol. Oh, yes, Kaya yes, ba oo. inuna ang cigarettes? Yes. I At see. saka yung ease of collection. Maganda yung binanggit kanina ng co-host nyo, no? Kasi sinabi niya, it's a question of, ano ba yung revenues na makukuha natin? At saka yung administration yan. At saka, is it a health Is it a measure health or a revenue measure? Yan ang pinagtatalunan namin sa Senate. Okay. Kasi like yung sugar tax, is it a health measure or is it a revenue measure? Saan ba ginagamit Oo. yung sugar tax? Tax on sugary drinks? Okay, dapat niyan ay gagamitin yan for mga medical services. Health, Also, healthcare, oo. so Dapat this is doon. all PhilHealth. Yes, Sugary yes, drinks, yes. alcohol, At saka yung planong- sin tax, Oo. increase in the sin taxes. Yes. At saka i-connect kasi yan nung time na yon sa planong universal healthcare. Okay, Na so ngayon lahat yan, oo. So lahat doon pupunta dapat. Oo. Actually, in the Oo. works ang universal Yes. health. So dapat care. talaga health measure siya. Initially, sa lahat ng hearings, puro health talaga pinag-uusapan. But then, nung pumasok na yung how will you monitor it, nag-iba na. At saka how much will you raise na revenues? Correct. Maliit lang ang mariraise kung sakaling tataasan yung sugar tax, di ba? Maliit lang. Kasi paano mangyayari? Maliit lang ako collect. Kailangan malaki ang makollect kasi may targeted eh. Yes. So, para lumaki yun, sige, babawasan natin konti yung sugar tax. So, naiba, from a health measure, naging revenue measure siya. I see. So even yung sa cigarette, the increase Yes. in the the entire tax on cigarettes, ano ba to? Excise taxes Excise, ito, no? yes, So, yung buong excise taxes on cigarettes and alcohol, lahat yun pupunta sa universal health It should be. care? Yun ang plano. O yung increase lang? No, dapat lahat yon. The whole thing? Oo, yes. Dadagdagan na naman. At saka to raise, at saka to provide income do sa mawawalan ng trabaho sa mga tobacco industry. Yes. Kasi di ba, kung magsakaling lumiit ang sales nila, mawawalan na ng trabaho to. Dapat mag-provide sila ng safety nets. oo. Or alternatives Oo. to their... Although nag-concentrate kasi kami before dun lamang sa let's say yung PPP na sinasabi, yung mga pasada na bibigyan mo ng cash transfers, Yes. mga dole-outs, yung mga itong pamilya, conditional cash transfers, so yung doon lang PPP, nag-concentrate. 4 Ps pala. Doon pa lang nag-concentrate. Kasi nga sa dami, kailangan selective muna kasi hindi ma-accommodate Correct. lahat eh. At saka, there's an issue of documentation and monitoring. Exactly. Oo. Yun nga lang tax return namin, ang tagal namin pinag-usapan kasi hindi naintindihan ng maraming senators kung ano ba yung tax return na yun. Akala nila iisa lang yan. Kasi sa government, iba ang taxation eh. Yes. Yes. Substituted yan eh. Kung ano yung Correct. wala na silang fina-file, wala. Unless Yes. may negosyo sila, di ba? Correct. Buti si Senator Recto is alam niya. Siya lang ang nag-bring up ng matter na yon. Si Siyempre Senator nga yung Recto iba, lang yata. yung iba nga kasi hindi nila naintindihan. Tapos sa House, si Xavier lang yata. Yes, Xavier, Oo. correct. Oo. Nakakaintindi. Ang sad, 200, higit sa 200 ang mga congressman natin sa House. Pero ang nakakaintindi lang ng tax laws ay si Ezequiel Javier. And to some extent, si GMA, si Joy Arroyo. Yes, oo. So, sa Senado, Ralph Recto lang. Ralph Recto and of Sani Angara. yes. Sani definitely. Bakit Angara. itong si Tinyo, attorney, si Representative Tinyo, salita ng salita, na parang, yung about nga doon sa pinag ko kanya na parang, antag dito, na mawawalan daw ng mga trabaho, dito sa train to, ganyan-ganyan. Tapos meron daw yung, ano yan, creation of structural adjustment, fund, attorney na parang meron daw 500 million
Na- 500 billion yata or million na parang fund para daw sa mga matatanggal sa trabaho. Na parang, Gusto niya. Oo, Kasi may actually, pinag-uusapan nga yun, yung dun sa tobacco industry. Pero, alam mo naman kung bakit ganun sila magsalita is that ang feeling ng ibang legislators natin, once naging senador or congressman, expert na sila sa buong buhay. Sa lahat. Sa natatawa lang bansa, nagiging economist sila, nagiging tax lawyers, nagiging doktor. Alam mo, Nagiging- So, lalo na sa Senado. Na doon. So, nakakatawa yung sinabing ganyan na, Yes. ano daw, yung text sa'yo or nag-message na yan. Kasi kalokohan yun. Yun ang sagot ko, kalokohan yung pinagsasabi nila. Kasi hindi naman totoo yun eh. ay, fake news. Kasi, buti sana kung tax practitioner sila. Yes. Hindi naman sila tax practitioner. So, saan nanggaling yun, di ba? Hindi nila naiintindihan. So, i-relate ko rin pala to doon sa kanina, yung mga OFWs, yung nabanggit mo, no? Paano makaka-affect ito sa mga OFWs. Okay. Yung mga OFWs natin kasi, considered sila, kung sila ay, pag sila ay more than 6 months na sa abroad, di ba? More than 6, considered sila as non-resident Alright. citizens. Ibig sabihin, Pilipino sila, pero wala sila sa Pilipinas. Yes. Okay. Ngayon, lahat ng kinikita nila sa abroad, tataksan lang sa abroad. Alright. Hindi sila tataksan sa Pilipinas. Kasi ang sabi ng batas natin, tataksan lang sila sa kinikita nila sa loob ng Pilipinas. Wala nga silang kita rito. Lahat ng Alright. kita nila nasa abroad. Alright. So, dun sila tataksan. Sa Pilipinas, So, wala. Okay, so, yun ang dapat na rule, di ba? Okay. Ngayon, kung sakaling meron din silang negosyo, o maybe meron din silang income dito sa Pilipinas. Yes, Okay. So, yun lang yung tataksan. Yes. Yung sa abroad, hindi. Yes. Naalala ko, i-connect ko lang to dun kay Senator Manny Pacquiao nung nanalo siya sa sa boxing. oo. Oo. Di ba, humirit ka? Sa Las Vegas. Natatawa na naman ako kay Attorney Kim Henares kasi the following day, Naalala ko hindi to. nagulat ako sa kanya Parang kasi multo lang lumalabas. Oo, di ba? na-shock ako. Putong lupa eh. Ewan ko, Magugulat ka na lang nagsasalita eh. Ay, may mannerism yan sa Senado nung ini-interview siya. Ano? Nakatingin lang talaga sa isang tao, hoping na magre-react ka. Ay, ganun? Pag hindi ka mag-react, change naman siya, ibang tao naman ang kakakausapin. Tapos wala talaga nakatingin, alam ko kung sino kausap niya kasi blanco yung space ko at saka yung isang doon lang siya nakatingin. Parang, Dun sa space. Oo, Para lang siyang sunflower. Wala rin namang multo. Di ba? Spaced out. Doon nasa yung ilaw. Nandun ang sunflower. Oo. Kasi sabi niya, the day after na nanalo si Senator Pacquiao noon, sabi niya, tataksan daw yun. Haler. Siya ay resident citizen. Pilipino siya. Dito siya nakatira. Pumunta lang siya doon sa abroad, sa US yata yun, para lumaban. Pero dito pa rin siya. So pag dito, on all income, di ba? Yes. On all income dapat, di ba? Unless, nagbayad siya doon. Nag-withhold na doon. Nag-withhold na. So malamang nag-withhold na nga doon, di ba? Yes, Ang problem kasi, automatic eh. kaya nga kailangan tax practitioner eh. Kasi hindi lang basta magbabayad ka sa abroad. Yes. Kailangan kasi meron niyang certification na nagbayad ka Yes. abroad. Kilala ko yung lawyer ni Manny. At saka consularized. Yan ang maraming hindi nakakaalam. Yun yung tinatatak may red, Yung may ribbon. Red na ribbon. At ang pumipirma, siyempre, si Hillary Clinton. Yes. Palagi ko siya Siya yung nakikita. Secretary of State. Siya palagi ko nakikita ang pirma kasi. Hillary pirma Clinton. siya. Yan. Malamang, hindi ako sure, baka mamaya, nag-submit nga Xerox copy na nagbayad. Hindi yan kinoconsider ng BIR. Kailangan consularized. Ibig sabihin, Yes. pumunta ka sa consular office ng sa abroad, ng Philippines. Tapos tinatakan yan at merong pinirmahan si Hillary Clinton. Ganito sa US yan. Siguro hindi sinabmit. Kaya tuloy, matataksan siya. So, magka-cure ba yan? Yung kay Senator Hindi na. Manny? Kasi nasa rules yan eh. So, magsisettle siya. Magsisettle siya. Oo, magsisettle siya. Ngayon, di ba? Nasa Court of Tax Appeals. Oo, tama. At saka ngayon siguro hinihintay niya baka maipasa na rin yung tax amnesty. amnesty. Yes. Pero if ever naman, that will pertain. Sa bagay, mako-cover siya kasi 2017 backwards. So yung mga, going back to sa mga OFWs natin. Yes, Okay. So kung sila ay kumikita rin sa Pilipinas, yun lang Yes, kita nila sa Pilipinas ang tataksan. Yung sa abroad, hindi. Naalala ko si Rose Fontanes, yung Filipina na sa singing competition, Israel ba yun? Ay, yung parang X Factor. X-Factor. X-Factor, no? My way. Oo, di ba? All her life, ilang years na siya sa abroad, di ba? So, wala siyang tax dito. Kasi may narinig na naman ako, natataksan daw siya. Kim. Oo.
si Commissioner. So may narinig akong gano'n. So sabi ko, teka, bakit tataksan siya? OFW siya. So walang Yes, tax dito. Kasi wala naman siyang income dito. Yung napanalunan niya doon sa X Factor, sa kanya yun, tataksan ng Israel yun. Hindi dito. Tsaka usually, pag prize winnings, Tama. in almost any Yes, country, yes. automatic ang withholding yan. Yes. So pag sa Philippines, so automatic ang withholding Even sa sa Israel. US at saka sa Israel. Yeah, sa Israel. Ngayon, yan ay pagka may winnings, di ba? Normally, ang mga OFWs natin, may income sila doon, may Yes, may employer sila. Tapos dito, let us say, meron din silang income, di ba? So, ang ipa-file lang nila, yung dito lang na Yes. kita nila. Ngayon, meron kasi tayong tinatawag ng mga tax treaties. Okay. Yan ay mga agreements o pinagkasunduan ng mga bansa. Yes. Puro bilateral tayo, dalawang bansa lang yan eh. So, standard naman yung form, may mga naiiba lang, depende sa pinag-usapan ng mga bansa. Okay? So, kung ano yung kita doon at saka dito sa Pilipinas, kung ano yung kita niyan, mas mababa pa yung tax dahil nga sa tax treaty. Yes. Mababa pa. Okay. So right now, ang tax kasi ng mga OFWs, kung dito Yes. sila sa Philippines, kumikita rin, di ba? Yung tax table na sinasabi natin. Yes. 250,000 exempt. Okay. Tapos nagre-range yan from a certain percentage up to maximum of 35%. Alright. So depende sa level ng So, kita kunwari, nila. OFW ka, pero kumikita ka abroad, dun sa salary mo, pero kung may negosyo ka dito, Tama. then yung negosyo mo dito, magbabayad ka ng Yes, tax. magbabayad ka rito ng tax. Ngayon, yung babayaran mong tax dito, okay, so magbayad ka ng tax dito. No? Assuming na meron kang kita nga sa abroad, di ba? Tapos, kung may kita ka rin dito na hindi naman negosyo, okay, hindi negosyo, baka sakaling mag-apply sa yung sinatawag nating tax treaty. Okay. Alright. Which means, hindi ka magfo-fall dun sa table, Yung regular tax rates. 250,000, Magfo-fall ka under kung ano yung pinag-usapan sa tax treaty. Okay. Kasi mas mababa pa yun. So, titingnan nila. Even if the income is earned here. Yes, yes. Alright. So, titingnan yun. Ngayon, kung negosyo, ayan, kaya rin nagtayo sila ng negosyo dito, maliit na tindahan or maliit na anything, di ba? May tax din yun. Pero ngayon, ang kaibahan, may option na sila. Okay, dati walang option eh. Kung ano yung kita mo, i-add lahat yan sa Pilipinas, Yes. may table, i-apply yun. Pero ngayon, may option ka na. Ang option mo is, pwede kang i-apply mo yung table or 8% ng gross taxable income mo. Okay? So, 8%. So, imbis na yung table, kasi baka sa table, pumatong ka sa 20%. Malaki, di ba? I-compare mo yan dun sa 8%. Okay. On gross taxable income. I-compare mo yan dyan. Kung saan ka mas mababa, yun ang i-file mo. So, may option na sila. Okay. Oo. Dati walang ganon. So, ngayon, mamimili ka. Kunyari ako, may negosyo ako sa Pilipinas. OFW ako, may negosyo ako sa Pilipinas, no? Babayad ako dito, kukomputing ko muna. Magkano ba yung kita ko sa negosyo ko? Okay, yung net income ko rito, magkano ba yung aking babayaran based sa tax table? Okay. Ikukumpara ko yan kung sakaling pipili ako 8% na lang. Okay. Kung 8%, pero iba yung basehan ha. Yung isa net, yung isa gross, mas mataas. Okay. Mababa nga yung rate, mataas naman yung basehan. Kung tax table, malaki yung income mo, maliit naman yung tax rate. Okay. Kasi ang tax rate mo 15%, malaki siya, di ba? 15%. Pero yung bracket mo, maliit. Alright. Okay. Yung 8%, maliit yung tax. Kasi 15 yung isa, di ba? Pero ang bracket mo, mas malaki. Alright. Mas So, malaki. anong- Gross kasi ang titingnan yung isa net. Net, okay. So, oo nga gross. pala. Oo. Gross yung isa, net yung isa. Yung sa net, maliit yon yung basehan, pero ang tax mo malaki. Mas malaki. 15%. 15. Ito, mas malaki yung basehan, pero maliit naman yung tax. Alright. 8%. Tapos may threshold ka, VAT threshold. Okay. 3 million. So, kapag ikaw ay kumita sa buong taon na gross na 3 million, o di zero tax. Okay. Pag lumagpas ka sa 3 million, di 1 million yan, di ba? Sabihin natin, 4 million ang kita mo, gross 4 million. Minus 3 million, may VAT threshold, exempt yun, 1 million na lang. Yung 1 million na yun, times 8%. Oo. Okay. Ikumpara mo ngayon yan dun sa net taxable income. Pag sa net taxable income, di marami kang income, may expenses ka, yung net noon, multiply mo kung saan bracket ka. Ikumpara mo ngayon yung dalawa.
kung yung mas makakamura ka dun sa 8%, o di mag 8% ka. May So, option allowed ka. Allowed Since ka na. it is optional, you're allowed to Yes. choose the lower. The lower. Yan ay valid. Rate, Legal yan. Legal yan, oo. So, may choice na. Ayun. Dati-rati walang ganung choice. So, di ba maganda ring benefit ito sa mga correct. mga OFWs na merong negosyo dito? Dati walang Yes. ganun eh. Okay. Oo, so, yun ang kagandahan noon. Speaking of yung pagpapahirap daw sa train 2, Yes. hindi rin totoo. Kasi nga, yung may benefit na makukuha, incentives. Kung ikaw ay korporasyon at nag-hire ka ng mas maraming tao, may tax benefits ka. Dati walang ganun. So, more employees, The better. better tax Yes, rate? better tax, Ano yan? smaller tax rate, or may incentives ka, tax incentives. Meron ng, uy, balik na naman yung word na yung incentives Oo. na yan. Para nga naman, para nga naman, para mainganyo. mainganyo, mas marami magkaroon ng trabaho. Yes. So, ano yung sinasabing pahirap daw? Kalokohan, di ba? Kasi nga, nasa Kasi sa'yo na yan. ini-encourage Oo, na yun, ini-encourage. nabigyan ng trabaho ang At hindi lang yun. ano. Ine-encourage din, may benefit kung ikaw ay nagtayo ng negosyo mo sa mga calamity-stricken areas. Yun. So, ina-identify naman yung calamity i-identify areas. kasi ina-identify yan eh. Ah. So, calamity-stricken areas o yung mga nagre-rehab ng mga, let's say, nagkaroon ng terrorism, let's say, Correct. Marawi. diba? Marawi. At nagtayo ka doon ng negosyo, may benefits ka rin, tax benefits. Halimbawa, Ilocos Norte, nakadalawang bagyo na sila. Oo. Magtatatlo Or Tugigaraw, na yan. let's say, diba? Tugigaraw, Oo, yes. yan. Pagka ganon, Batanes. oo, at magtatayo ka doon ng business mo, Ah. may incentive ka, number 1, dahil calamity-stricken area. Number 2, mag-hire ka pa ng mga tao. Yun. So, imagine yung benefit, di ba? At yung tax rate, liliit pa. Ang galing. Kasi ngayon, 30%. Correct. Pero ang plano is liliit siya to a point na gagawing up to 20% na lang or 25%. So, Okay, liliit. oo. So, imagine yung benefit, di ba? Ano yung sinasabing pahirap sa Oo, mahirap? sa mga taong nakasanayan, halimbawa, yung mga may negosyo will understand this. Ang corporate tax dati was, what, 34%? Nag-iba every year kasi 32 to 34. 32%. 30, naging 30 na lang. Oo. Pero ang 30, ang laki pa rin ng 32 agwat, pala, o oo. 20%. Yeah, ang laki ng diba? agwat. Kasi nga, sa ASEAN region, tayo yung pinakamalaking corporate income tax. Okay. 32%. Yung iba kasi hanggang 16. Oo, Imagine. oo. Eh ngayon, gagawin tayo competitive. Okay. Babawasan. Liliitan yung tax Yes. rate. Imbis na 30, magiging 20 na lang ang target or 25. So, liliitan. Pero hindi siya kaagad. Kasi every year, liliit siya. Ang proposal kasi ng House of Representatives, certain decrease every year. Sa Senate, iba rin, binibase pa sa gross domestic product. So, may ibang computation. Alright. So, hindi natin alam pa ngayon kung ano magiging effect. Kaya mga humihirit na inflation na naman daw. Haler, anong connection? Please explain, paki-explain. Sa isang tax population kagaya ko, walang connect kasi. Ang inflation, walang connect doon. At saka besides, paano mo ko-compute? Hindi pa nga sigurado. Iba yung version ng house, iba yung yung trabaho bill, sabi. iba rin yung sitira bill. So, paano mo ko-compute? Paano mo nasabi yun? Ekonomista ka ba? Hindi, Ano may nasabi? bolang kristal sila. Hello. Speaking of Paula Cristal, alam mo naman ako, di ba? Isa pa yun. So, anong lusot Mangko din ninyo? kami tatlo Mangko din dito. kami tatlo. So, ano nakikita nyo na hindi namin nakikita? Basag ang bolang kristal. Naku, Attorney Nick, bitin na naman tayo. Oo nga, sorry. So, Attorney Nick, pwede ka bang bumalik next Wednesday? Sure. Tomorrow na kaya? Pwede rin. Bukas si Bron eh. Ayaw pala. Anytime, sabihan niya lang ako. Pwede So, rin naman para ako meron bukas. tayong parang tax Wednesday habang ginaganahan pa si Attorney Nick, hindi pa tayo pinagsasawaan. Oo, natutuwa ako. Share nyo. Oo, i-share niyo naman. Natutuwa ako sa programang ito, sa Tambayan. Correct. Natutuwa ako kasi ito lang ang, I think, nagpa-provide talaga ng information na yung totoo, hindi yung kalokohan o yung hula-hula lang dahil mag-eleksyon. Binabalanse kasi namin si Drew eh. Ay, sorry, Drew. Sorry. Okay lang. So, Hindi kasi, hindi sa Drew, kasi sa isang radio station narinig ko, may nagsasalita nga, na kung ano na sinasabi niya, nag-Facebook ako, bigla sabi ko, ano yung nagsasabi nito? Tinignan ko, sabi ko, sino ba to? sa tax practice ko, kilala ko lahat ng mga nagta-tax practice sa BIR, nakikita-kita kami. Tapos sabi ko, sino? Never ko siya nakilala. Later on, nalaman ko, ay, tatakbo pala ito. Ay, kaya pala. So, kaya nung sinasabi natin ng mga kandidato at saka ibang mga residente ng Congress at saka Senado, nagiging instant experts po yan. Mahiwaga talaga ang panahon ng eleksyon. So,
Maraming salamat din. Attorney Maraming salamat Nick. po, and Babalik siya next Wednesday. Handaan niyo uli yung mga tanong ninyo dahil tinatalakay namin with, as much as we can. So, until tomorrow, babalik ang Tambayang Mocha at Drew. Maraming salamat sa sa pakikitambay ninyo with us, mga katambay at mga kasosyo. Ang tabayanan ng susunod nating programa, Pilipinas ngayon na, with Loli Rivera Acosta and Yusek Robert Rivera. Ito po si Trixie Angeles at si... Ako naman po, si Sas Regado, Drew Olivar. Yung multiple personality co-host ko, nagsasabing magandang hapon sa inyong lahat. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.